Ano ang dapat masunod? Isip o puso? Tapusin mo ang video, baka ito na ang makagpagpaparealize sa iyo sa tinig ng Diyos. Madalas natin marinig ang mga katagang, sundin mo ang puso mo. Gamitin mo ang isip mo. Pero ang tanong, alin nga ba ang tama? Madalas tayong malito kapag kailangang pumili, lalo na kung magkasalungat ang sinasabi ng puso at isip natin. Pero paano kung pareho silang mali? At paano kung may mas mataas tayong dapat sundin? Higit pa sa dalawang ito, may isang mas mataas, mas matuwid, at mas siguradong gabay, ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang may perpektong karunungan. Isaiah 55 Kabanata 8-9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay hindi aking mga lakad. Ano ang isip? Ang tagaplano. Ang isip ay parang arkitekto, mahilig magplano, mag-analyze, mag-predict. Pero minsan, ang sobrang talino ay nagiging dahilan ng paglayo sa Diyos. Bakit? Dahil gusto ng isip ng kontrol. Gusto ng isip ng sagot sa lahat ng tanong. Minsan naman sobrang logic ang sinusunod, pero nawawala na ang faith. Lahat kayang bigyan ng rason, pero wala ng room para sa pagtitiwala sa Diyos. Ang isip ay para ring calculator, ginagamit sa pag-aanalisa, pagdedesisyon base sa facts. Pero kahit ang isip ay pwedeng maimpluwensyahan ng pride, takot, trauma, o maling paniniwala. Example, may isang lalaki na sobrang galing sa business. Lahat ng desisyon niya ay base sa data, trends, at projections. Para sa kanya, kung hindi logical, hindi worth it. Pero nang dumating ang pandemic, biglang bumagsak ang negosyo. Lahat ng plano niya, hindi na gumana. Doon niya lang na-realize, hindi sapat ang talino kung wala ang Diyos. Lesson, ang isip ay mahalaga, pero kapag wala ng room para sa pananampalataya, nawawala ang tunay na seguridad. Ano naman ang puso? Ang puso ang tagapagdamdam. Ang puso ay parang artist, mahilig sa emosyon, sa passion, sa pag-ibig. Pero minsan, ang puso ay mapanlinlang. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya higit sa lahat at lubhang masama. Sino ang makaalam nito? Ibig sabihin, kahit ang puso natin, na akala natin ay sincere, pwedeng magkamali. Example, may babaeng may karelasyon. Sa umpisa ng relasyon nila ay punong-puno ng pagmamahal at tiwala. Pero habang tumatagal, unti-unti, napapansin niya na palagi niya itong nahuhuli na nagsisinungaling. Mga texts na tinatago, mga palihim na lakad, at mga dahilan na hindi ka pani-paniwala. Madalas ding may mga pagkakataon na niloloko ka na niya. Sinasabi ng isip, hindi na to tama, sobra ka nang nasasaktan, hindi na normal sa relasyon na ganito. Ang puso niya sinasabi, mahal ko pa rin siya, kaya ko siyang paniwalaan, baka bumalik pa kami sa dati, hindi ko siya kayang iwan. Pero sinasabi ng Diyos, anak, hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Hindi lahat ng mahal mo ay magmamahal ng tama. Hindi kita nilikha para sa relasyong puno ng takot at pagdududa. Trust me. I know the plans I have for you. Bakit hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng lubusan ang ating puso't isip? Kasi tayo ay makasalanan, limitado, at madalas ay self-centered. Minsan ang decisions natin ay base sa feelings, fear, pride, or convenience, hindi faith. Tanungin natin ang ating mga sarili sa mga hamon ng buhay. Sa decision sa career. Example, may isang lalaki na nakatanggap ng job offer abroad. Malaki ang sweldo, may mga benefits, pero kailangan niyang iwan ang pamilya at dahil abala na sa trabaho, hindi na siya nakakapagbasa ng Biblia o nakakapaglingkod sa Diyos. Ang isip niya ay nagsasabi, ito na ang breakthrough ko. Ang puso niya ay nagsasabi, sayang ang opportunity. Makakatulong ito sa pamilya ko. Pero sinasabi ng Diyos, seek me first and I'll take care of the rest.
Lesson. Hindi lahat ng opportunity ay blessings, minsan distraction pala. Hindi ka dapat nilalayo ng oportunidad sa Diyos. Ang mga oportunidad na lumalayo sa iyo sa Diyos ay hindi pagpapala. Ang tunay na pagpapala ay yung mas napapalapit ka sa Kanya. Hindi lang kung saan malaki ang sweldo, kundi kung saan ka tinatawag ng Diyos. Hindi sinasabi bawal mag-abroad o kumita ng malaki. Pwede naman basta hindi ka nilalayo sa Diyos. Sa love life, example. May isang babae na sobrang in love sa lalaking sweet, gwapo, at laging nagpapakilig sa kanya. Pero ayaw mag-church, hindi interesado sa Bible study, at laging sinasabing, mamaya na yang mga spiritual things, enjoy muna tayo, gumala na lang tayo. Ang isip niya nagsasabi, may red flags, parang hindi kami bagay, lalo na sa faith. Ang puso niya nagsasabi, mahal ko siya, siya ang gusto ko. Pero ang Diyos nagsasabi, do not be unequally yoked with unbelievers. Lesson. Hindi lahat ng kilig ay kalooban ng Diyos. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung handang bitawan ang mali para sa tama. Hindi lang kung sino ang nagpapakilig, kundi kung sino ang kasama mo sa pananampalataya. Dahil ang pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi lang masaya. Ito ay nagpapabanal. Sa daily choices, hindi lang kung ano ang convenient, kundi kung ano ang tama. Example, isang lalaki ang nagtrabaho sa tindahan. Isang araw, napansin niyang walang nakakakita sa kanya habang nagbibilang ng pera sa cashier. Naisip niya, kukuha lang ako ng konti, wala namang makakaalam. Madali. Convenient. Sa puso niya, kailangan ko lang to ngayon, ngayong lang naman. Pero ang Diyos sinasabi niya, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. Sa huli pinili niyang hindi kumuha kahit may tukso. Dahil alam niyang mas mahalaga ang katapatan kaysa pansamantalang ginhawa. Sa halip na guilt, kapayapaan ang kanyang naranasan. Mas rewarding ang obedience kaysa convenience. Kasi ang tunay na gantimpala ng pagsunod ay hindi pera, kundi kapayapaan sa puso. You can sleep peacefully because you know you honored God. Sa friendship, example, may kaibigan kang laging nandyan, pero toxic ang epekto sa buhay mo. Laging nagdadala ng chismis, pinipilit ka huwag nang mag-review at mangopya na lang. Nananamantala, naninira pag nakatalikod. Mahilig sa landi at magyaya sa mga lakad na hindi mo gusto o hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At kapag hindi ka sumabay, sasabihan kang killjoy. Ang isip mo sinasabi, hindi na healthy to. Baka mahawaan na ako at hindi sa magandang paraan. Ang puso mo sinasabi, matagal na kaming magkaibigan. Pero ang Diyos sinasabi niya, bad company corrupts good character. Lesson. Ang tunay na kaibigan ay hindi nagdadala sa kasalanan, kundi nag-aakay sa kabanalan. Hindi lahat ng kasama ay kasama sa paglalakbay mo patungo sa katuwiran. Minsan, hindi pagpapatolerate, kundi paglalayo sa nakakasira. Minsan, kailangan mong bitawan ang ilang tao para hawakan muli ang kamay ng Diyos. Sa huli ang pinakamagandang desisyon na dapat masunod. Hindi lang ang puso, hindi lang ang isip, kundi ang Diyos. Bakit dapat natin sundin ay ang Diyos? Because both the heart and the mind can be tricked by desire, loneliness, or fear. But God sees the full picture. Only He knows what's best for you. And only He can lead you to life. A peaceful and meaningful life. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng bangin. Sabi ng puso mo, tumalon ka. Masaya to. Sabi ng isip mo, huwag delikado yan. Pero sabi ng Diyos, anak, lumingon ka. May mas ligtas at mas maganda akong daan. Ang Diyos ang tanging may tunay na malasakit sa atin. Psalm chapter 32 verse 8. Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran.
papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Tandaan mo palagi, ang pinakamagandang desisyon ay hindi lang mula sa puso o isip kundi mula sa Diyos. Siya ang gabay na hindi nagkakamali. Siya ang daan na hindi mapanganib. Siya ang pag-ibig na hindi mapanlinlang. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami na hindi lang sundin ang aming isip o aming puso, kundi ikaw. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Bigyan mo kami ng tapang na sumunod, kahit mahirap, dahil alam naming ikaw ang may pinakamabuting plano. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you and God bless you.